Kumusta kayong lahat? Si Bobby ulit 'to. Happy to see you guys sa worship natin sa Voice of Sea at malapit na ulit matapos yung 2024. At ngayon, pinadala na ulit sa mga outreach locations yung mga students sa DTS at ngayon sila ay nagpapahinga dito sa Amsterdam. Usually, 'pag nasa outreach locations yung mga students ay yung school leaders ay nagpa-pastoral visit doon sa mga outreach locations. Para doon, kaya si Soyon ay ngayon wala dito sa Amsterdam at binibisita niya yung iba't ibang mga countries doon sa Middle East. Kaya since last week, kami lang ni Dael yung nandito at we're doing okay naman. So, yun, pag naalala nyo si Soyon, isama nyo na lang siya sa prayers sa kanyang mga visitation sa ibang countries. So last time, na-discuss natin yung good things or yung holy things. Na pag tayo yung naging center ng mga bagay na yun, ay hindi na siya good. Pwede na siyang maging evil na bagay. Katulad dun sa story nila Cain at ni Abel. Kaya yung desire ni Lord or yung hinihingi niya sa atin is for us na magkaroon ng life na hindi tayo yung center. Kung hindi God at neighbor-centered, so kailangan talaga natin i-consider palagi yung iba, hindi puro yung sarili natin. So ngayon, yung author ng Genesis, pagkatapos niyang i-discuss yung kay Cain at yung kay Abel, siya ay is now talking about something na hindi related. Yun yung genealogy of the king. Alam naman natin na 'pag pumasok yung usapang genealogy ay paminsan nakaka-boring. Pero tingnan mo maigi, marami tayong matututunan na mga bagay. So yung genealogy is yung maraming mga pangalan. Pero yung genealogy na 'to ay naka-focus 'to kay Lamech. So hayaan niyong basahin ko yung story ni Lamech. Nag-asawa si Lamech ng dalawa, sina Ada at si Zillah. So yung dalawang asawa niya ay ulit si Ada at yung isa ay si Zillah. So si Ada, naging anak si Jabal. Si Jabal yung naging ninuno ng mga nagpapastol ng baka at mga tumitira sa tolda. Kapatid nito si Jubal na siya namang ninuno ng mga manunugtog ng alpa at flauta. Naging anak naman ni Zila si Tubal-Cain na ninuno ng lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Si Tubal-Cain ay may kapatid na babae na si Nama. So pag binasa mo yung verse na ito na it talks about sa details yung descendants ni na si Lamech. Si Jubal at Tubal-Cain ay sila ay naging father of something, di ba? So yung anak is si Jabal, siya yung naging father ng alin, di ba, ng mga tents tsaka mga livestock. So yung pinaka naging parang economic tsaka yung pinaka-currency itself ay related doon sa pagkakaroon ng livestock. So doon sila kumukuha ng pinaka-pagkain at tsaka yung mga pang-trade or pang-exchange dito sa livestock na 'to at ito yung nagiging center ng economy, ng mga transactions. Meaning yung pinaka-survival ng mga tao. It means na bilang father ng mga tao na yun or those people, si Jabal, yung naging center ng lahat ng related pagdating doon sa economy, transaction, tsaka survival. Pag-translate ko to sa language natin ngayon, siya ay yung father of economy and father of all material. Okay, so paano si Jubal? Si Jubal naman ay naging father ng mga tumutugtog ng lyre tsaka ng pipe. So, yung lyre tsaka yung pipe, nire-represent yung culture tsaka yung entertainment. So, basta may kinalaman dun sa development ng culture ay si Jubal yung nagiging center or yung pinaka-basis nito. So, pag-translate ulit natin, siya yung father ng culture or father ng entertainment. Gets nyo ba? So, yung last ay si Tubal-Cain. So, siya yung tagagawa ng mga tools na bronze and iron. So kung i-translate natin 'to sa modern day, representative siya ng developer ng science and knowledge.
nung panahon nila. So iyon, si Lamech na descendants ng king ay gustong magsarili. Gusto nila apart from God. Gusto nila sila lang na hindi sila pinapakialaman ni God. So ngayon wala silang relationship sa Lord. Gusto nila na sila lang mag-protect sa sarili nila, mag-entertain sa sarili nila, at mag-survive sa kanila ng walang kinikilalang God. So dahil wala na silang God, ginagamit nila yung meron sila, yung economy tsaka yung tools para mag-protect sa kanila. Gusto nilang ma-entertain gamit ng lyre tsaka pipe. Gusto nilang i-satisfy yung sarili nila gamit yung mga matalas na iron at yung bronze. Hindi lang napoproduce nila yung gagamitin nila agriculture or farming. Pero gumagawa sila ng mga tools or yung mga weapons na kayang mag-protect sa kanila or makapanakit ng iba para mag-benefit. Mga kapatid, ito yun. Ganito tayo na 'pag tayo ay tumalikod, sa Diyos at 'pag tayo ay walang relationship sa Kanya, pinoprotektahan natin yung sarili natin. Pinupuno natin yung life natin ng iba't ibang mga bagay, maaari itong finance or health or kayamanan or yung kahit ano na makakapag-entertain sa atin. Puwede yung addiction o kaya naman music or kahit ano basta part ng culture. Puwede rin sa iba yung porn or kahit anong mga bagay na makakapag-fill ng knowledge natin o kaya science or rational stuff para maprotektahan natin yung sarili natin, ma-feel natin yung security. Fini-fill nila ng iba't ibang bagay yung buhay nila. Paano naman yung people ni God? 'Di ba dapat iba sila sa kanila, tama? So, sa ending ng chapter 4 ng Genesis, makikita natin yung actions na ginagawa ng people ni God, against dito sa mga ganitong trend. Ito yung passage natin, hayaan niyong basahin ko. So, si Seth ay yung naging ama ni Enos. Noong nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. So, yung ginawa nila against sa trend na ito na kung saan ang pag-develop ng culture at economy, yung mga weapons, science, knowledge, at yung kung saan ang technology ay common, but sa midst ng lahat ng yun ay tinawag nila ang ngalan ng Panginoon. Yung buong mundo ay sinubukang i-replace si God ng kung ano-anong mga bagay, katulad kanyang protection, yung entertainment, yung joy, tsaka yung mismong provision niya. Sinubukan nilang i-replace yung mga bagay by their own effort dahil ayaw nila na si God yung maging center ng buhay nila. Gusto nila na sila yung maging center. Pero iba yung people ni God. Sila ay hindi focus sa iba't ibang mga bagay kung hindi sila ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngayon dito, yung pagtawag sa pangalan ni Lord, 'pag translate ay sobrang related sa word na worship. So yung sinasabi ng Bible ay yung people ni God ay tumatawag at nagwo-worship sa Kanya. Instead na fini-fill nila yung buhay nila ng kung ano-anong mga bagay. Habang yung rest ng mundo, yung ibang mga tao ay fini-fill yung buhay nila ng iba't ibang mga bagay, yung believers ni Lord ay tumatawag lamang sa pangalan niya. Ito yung buhay ng mga believers. Buhay na nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Yung sumusunod kay Jesus ay ayun, hindi nayayanig ng mundo. Hindi naman ibig sabihin nun ay iiwan na natin ang mundo. Nandito pa rin naman tayo sa mundo eh. Pero yung center ng buhay natin ay ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Ito yung palaging payo sa atin ng Bible. Alam nyo ba, share ko lang yung life ko saglit. Nung nasa university pa ako, wala akong masyadong pansustento actually. Kaya lagi akong nagpe-pray sa Lord na, Lord, provide mo yung kailangan ko ngayon, provide mo yung pangailangan ko dito. At ayun, yung Lord, nagpo-provide naman like scholarship at paminsan yung parents ko
nagpapadala ng pangangailangan ko. Ayun, sobrang galing. Pero nung pumasok ako sa shipping company, siyempre seaman ako nun. Tapos nung una ko na sahod, ayun nabayaran ko agad lahat ng utang ko sa buong pagka-college ko. First month pa lang, tapos na. Pero after ilang taon, I mean after ilang buwan sa barko, yung pinaka-first ko na you know, kaya yung bank account ko, sobrang dami ng pumapasok. Kaya sobra naman akong satisfied nun. Sobra akong saya sa gano'n na satisfaction. Alam niyo naman na hindi naman talaga madali sa barko, pero yung sahod talaga yung sobrang nagpapasaya sa akin nung time na yun. At dahil dun, sa tingin ko yung pagtawag sa Panginoon o yung pagpe-pray ay talaga namang nabawasan. Hindi na ako gano'n ka-desperate sa relationship ko sa Lord katulad nung una. One time, duty ako yung watch duty. Tapos napaisip ako na simula ngayon, hindi ko na kailangan manghingi sa Lord para sa aking survival. Ngayon, kaya ko na kahit wala ang Lord. Alam niyo yun, yung may mga gano'n ako. Bigla na lang akong natakot sa sarili ko kasi ano ba 'tong mga iniisip ko? After ko na ma-encounter ang Lord for the first time, lagi naman akong tumatawag sa kanya na Lord samahan mo ko at manahan ka sa akin. Yun yung pinagpe-pray ko palagi. Ngunit dahil sa pera na yung nagfi-fill ng life ko ngayon, sa isip ko na hindi naman na necessary ang Lord. Ngayon ang Lord sa'kin kung tutulungan ako, 'di okey lang, pero kung hindi, okey lang din kasi hindi naman na ako masyadong desperado, eh. Simula noon natakot talaga ako. Kaya 'pag may mga gano'n, sinusubukan kong maging intentional sa pagpili sa Lord. Kahit okey naman paminsan yung circumstance. Pero 'pag feel ko na may humihila sa'kin palayo sa Lord, tinatanggal ko talaga yung mga bagay na yun. What about you guys? Ang people ni Lord ay yung mga hindi nayayanig ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Like pagkain o kaya maka-survive dito sa mundo, ma-entertain ako, or yung kaalaman or sumikat. Alam niyo yung mga bagay na yun ay hindi importante sa kanila. Ang ginagawa nila at yung nagiging lifestyle nila ay sila yung tao na tumatawag sa ngalan ng Panginoon sa kanilang buhay. Ito yung tinuturo ng Bible. Mga kapatid, kailangan natin isik ang Lord, tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ito yung way ng people ni God na namumuhay dito sa mundo. So, pagpalain kayo at pinagdarasal ko sa lahat ng mga nakikinig dito, maybe they can be sa barko o kaya pwede rin sa gitna ng karagatan or doon sa mga lugar na walang masamba sa Panginoon. I really pray na isa kayo sa mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kahit na ang mundo ay sobrang yayanig ka. Salamat at pagpalain kayo ng Panginoon.